Balita nitong mga nakaraang buwan abroad, isang influencer na kilalang nagpro-promote ng raw food diet na namatay. Ano nga kaya nangyari dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Si Jana Samsonova ay kilalang influencer na nagpo-promote ng pagkain ng raw foods. Meron siyang milyong-milyong followers sa social media, Facebook, TikTok at Instagram. Noong siya ay nabubuhay, pinaniniwalaan niyang ang pagkain ng simpleng raw foods ay healthy. For the last 4 years, sabi pa niya, siya ay kumakain lamang ng fruits, sunflower seed sprouts, fruit smoothies, juices at iba pang mga gulay. Ayon pa nga sa kanya, nakikita niyang nagtatransform ang kanyang katawan everyday at gusto niya ang kanyang nakikita. Influence ang kanyang shift sa raw foods dahil nakikita niya ang kanyang mga peers na mas matandang tingnan kaysa sa kanilang mga edad na ayon kay Jana ay dahil sa pagkain ng mga junk foods. Pero kung titingnan natin ang kanyang litrato, sobrang payat na niya to the point na underweight at hindi talaga ito magandang tingnan. Ilalagay natin ito sa tamang konteksto, hindi naman masamang kumain ng gulay, ng prutas at iba pang mga raw foods. Pero kapag ganyan namang sobrang payat ng isang tao, madaling kapitan niya ng mga sakit tulad ng impeksyon. Mukhang wala na rin siyang muscle sa katawan, mukhang wala na rin fat, pero lahat ng bahagi ng ating katawan, muscle, bone, water, fat, lahat yan ay mayroong function sa ating mga katawan, kaya dapat ay mayroon pa rin at hindi naman kinakailangan walang-wala. Pero para sa mga absoluters dyan, hindi rin naman sinasabing magpataba kayo. Dapat ay makuha lamang natin ang sakto ninyong BMI at ang inyong mga saktong body fat percentage at lean body mass. Kaya naman tandaan, kahit na ano pa mang reason natin ng ating pagdadiet, kalusugan man yan, aesthetics, paniniwala, relihiyon, please lang, do it the right way at kumonsulta sa isang lisensyadong dietitian dahil kahit kailan, hindi talaga maganda ang pagiging extremist. Yung bang tinatanggal mo na lamang ang isang food group dahil sa paniniwala na masama ito sa katawan. O kung ano pa man dahil maraming mga benefits ang pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain. Sabi ko nga sa inyo, hindi maibibigay ng iisang uri ng pagkain lamang ang lahat ng sustansyang kinakailangan mo sa buong araw. At kung ikaw ay hindi sapat ang kinakain, maaari kang magkasakit. Maaari kang sobrang mangayayat at madali kang dapuan ng mga sakit. Nakabubusog man ang pagkain ng prutas at gulay pero kung busog ka nga at hindi ka naman sapat ang nutrients na nakukuha mo, hindi rin ito maganda. Maaari ang ilan sa inyo ay naka-attend na rin ng aking mga talks sa mga kumpanyang kinabibilangan ninyo at parati sa aking mga seminars na ginagawa para sa mga kumpanya, sinasabi kong okay bang kumain ng whole foods pero kapag sinabing whole foods plant predominant diet, hindi ibig sabihin ay gulay at prutas lamang kakainin ninyo. Kinakailangan nyo pa rin po ng tamang balanse ng mga proteins at fat-rich foods. Kinakailangan na compute kung ilan ang inyong mga kinakailangang calories para mapanatili ang inyong mga kalusugan habang kayo ay nagpapapayat at nagigain ng weight. Kaya naman again, sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. Matuto tayo sa mga pagkakamali din ng iba at huwag ninyong pahirapan ang inyong mga sarili. Kailangan ang diet po ninyo ay individualized, ibig sabihin ginawa para sa inyo. Liberal, ibig sabihin mayroon bang limitasyon pero kung hanggang saan lamang ang maaari sa inyo at hindi ninyo kinakailangan i-deprive ang inyong sarili. At huli, simple para sustainable at hindi ka mahirapan sa pagsunod dito. Yan kadalasan ang hindi naiintindihan ng mga extremists na parang nagiging kulto na kaya baka kinakailangan na nila ng tulong at sabi ko nga, kung magkasakit man ang kahit na sa inyo, tandaan ninyo, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat.